Healthy daw si baby kapag malaki ang baby bump ng isang buntis? Hi, Nurse Yaza here, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Isa din ba kayo mga sisi sa mga buntis na talaga namang kampante dahil malaki ang inyong baby bump kaya sigurado kang healthy ang inyong baby sa loob? O hindi kaya isa kang buntis na ngayon ay natatakot dahil nasasabihan ka na hindi healthy ang inyong baby dahil maliit ang iyong baby bump? Well, makakatulong po sa inyo ang vlog na ito. Nung ako ay buntis po kay baby Yona mga sisi, ay lagi-lagi po akong nasasabihan na baka malaki daw po si baby Yona. Pansin daw po kasi nilang malaki po ang aking baby bump. Pero nung lumabas po si baby Yona mga sisi, ay 2.9 kg lang po siya kahit malaki pa ang aking baby bump. Healthy daw ang isang baby kapag malaki ang baby bump ng isang buntis? No, hindi po ito totoo mga sisi. Actually, isa lamang po itong paniniwala dahil hindi po basihan ang laki ng inyong mga baby bump para masabi po ninyong healthy po ang inyong baby sa loob ng inyong tiyan. Maaari din kasing malaki ang inyong baby bump dahil sobra po ang inyong amniotic fluid. Masasabi mo lang na healthy nga si baby sa loob ng inyong tiyan sa pamamagitan ng mga sumusunod na senyales. Mga senyales na healthy nga si baby sa loob ng inyong tiyan. Una ay ang heartbeat ni baby. Ang heartbeat ni baby ay magsisimula ng tumibok around 5th week of your pregnancy. Ngunit mas madali ang detection nito towards the end of the first trimester. May mga times din mga sisi na hindi pa makita o marinig ng inyong doktor ang heartbeat ng inyong baby during sa inyong first visit sa kanila. Maaari itong dahil masyado pang maaga ang inyong pagbubuntis. Kaya ang ginagawa ng inyong doktor ay pinapabalik nila kayo 1 to 2 weeks para i-check uli ang heartbeat ng inyong baby. Pangalawa, ay tamang level ng progesterone at estrogen hormone. Ang dalawang hormones na ito ay mahalaga during pregnancy. Their optimal amount in your body will determine if you have a healthy pregnancy or not. Pangatlo ay tamang laki ni baby. Ang growth o laki ng inyong baby sa loob ng inyong tiyan ay isa sa nagiging basihan kung healthy ba ang inyong pagbubuntis. Sa pagpapatuloy ng mga buwan ng pagbubuntis ay nadadagdagan din ang timbang ng isang buntis. Kapag ang inyong baby is growing right, ay magkakaroon ng pagdagdag sa timbang ng isang buntis at makikita din sa ultrasound kung lumalaki nga si baby. Kapag napansin ng inyong doktor na hindi tama ang growth ni baby, kailangan mong mamonitor para malaman kung ano nga ba ang problema, kung bakit hindi lumalaki ng tama si baby. Kaya mahalaga po mga sisi ang inyong mga prenatal check-up para mas masigurado po ninyong healthy po si baby sa loob ng inyong tiyan. Pang-apat na senyales ay ang posisyon ng placenta. Ang posisyon ng placenta ay isang mahalagang senyales ng klase ng pagbubuntis. Para maging successful ang inyong pagbubuntis at hindi mauwi sa miscarriage, ay mahalaga ang placenta na manatili sa loob ng uterus na naka-attach until the end of pregnancy. Dahil kapag ito ay humiwalay ng maaga, ay maaring maging dahilan na makuna ng isang buntis. Kaya mga sisi, napakahalaga po talaga ng check-up ninyo sa inyong mga doktor para masigurado po ninyo na tama po ang posisyon ng inyong mga placenta. Pang-limang senyales ay ang movement ni baby. Ang paggalaw o movement ni baby sa loob ng tiyan ng isang buntis ay isang magandang indikasyon na okay ang kanyang kondisyon sa loob at nakakatanggap siya ng tamang amount ng oxygen. Ang inyong baby ay magsisimula ng gumalaw after 5 months of conception. Pagsapit naman ng 6 months ay magre-respond siya sa sound sa pamamagitan ng paggalaw. Pagsapit naman ng 7 months, ang inyong baby ay magre-react na sa light stimulants sa pamamagitan pa din ng paggalaw. At pagsapit naman ng 8 months, ay mapapansin mo na ang matinding paggalaw ni baby. Kasama na dito ang pagpapalit niya ng posisyon. At kapag naman daw 9 months na si baby, ay magiging less na daw ang movement o paggalaw niya ayon sa research. Dahil maliit na lamang daw ang space niya sa loob. Pang-anim ay normal blood pressure at sugar levels. Isang mahalagang senyales na healthy nga ang inyong pagbubuntis ay kung normal ang inyong blood pressure at sugar levels
throughout your pregnancy. Kailangang monitor ng isang buntis ang kanyang blood pressure at sugar levels dahil during pregnancy, nag-iiba minsan ang takbo ng blood pressure at sugar level ng isang buntis. May mga babaeng nagkakaroon ng mataas na blood pressure ngayong sila ay buntis o ang tinatawag na gestational hypertension. May mga babae ding tumaas ang kanilang sugar levels ngayong sila ay buntis o ang tinatawag na gestational diabetes. Kaya napakahalaga po talagang monitor ng isang buntis ang kanyang blood pressure at sugar levels. Pang-pitong senyales ay ang weight gain during pregnancy. Ang weight gain ng isang buntis ay isang senyales na healthy ba o hindi ang kanyang pagbubuntis. Mahalagang monitor din po kayo ng inyong doktor sa inyong mga weight gain. Pang-walo ay ang posisyon ni baby bago mag-labor. During sa inyong 9 months na pagbubuntis, the movement of the baby comes to an end or become minimal. Ang isang healthy na baby usually adopts a head-first position and starts moving towards the birth canal. Lastly mga sisi, napakahalaga po talaga ng inyong mga check-up sa inyong mga doktor para masigurado po ninyong healthy po ang inyong pagbubuntis. And again, hindi po pwedeng maging basihan ninyo ang inyong mga baby bump para masabi ninyong healthy nga si baby sa loob ng inyong tiyan. Reminder din po mga sisi na kailangan nyo din pong alagaan ang inyong mga sarili ngayong kayo ay buntis. Dahil usually, a healthy mother is more likely to have a healthy baby. And taking good care of your body is a good way to give birth to a healthy baby. Again, ako po si Nurse Yeza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Naway magkaroon po kayo ng isang healthy at safe na pagbubuntis. God bless!